Hindi inasahan ni Sebastian na mahulog ang kanyang loob sa isang babaeng tumulong sa kanya upang hindi matuloy ang kanyang balak na tumalon sa may tulay. Dahil kasi sa sobrang sakit sa panulokong ginawa ng kanyang girlfriend na si Lorraine. Halos 3 taon silang naging magkasintahan, lalo pa at nasa parehong industry ang kanilang pamilya. Pero ang lahat ng ito pala ay maglalaho. Tara mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa isa na namang kwentong magbibigay aral sa ating buhay. Bunsong anak itong si Sebastian Mondragon. Ang kanyang 2 kapatid matapos mag-aral ay nagtungo sila sa ibang bansa at doon na nanirahan. Mabilis kasi silang nakahanap ng trabaho, lalo na at doktor at engineer ang 2 niyang kapatid. Samantalang si Sebastian naman ay nag-aaral kung paano maging isang magaling na businessman. Nangako kasi ang kanyang lolo na sa kanya mapupunta ang kanilang negosyo dahil may sarili ng buhay ang kanyang mga kapatid sa ibang bansa. Mas naging masigasig itong si Sebastian sa pagpatakbo ng negosyo, lalo na noong nakilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso na si Lorraine. Si Lorraine naman ay isang anak negosyante dahil sa koneksyon ng 2 pamilya, kaya naman doon nagsimula ang kanilang pag-ibigan. Hello? Sino to? Hello Lorraine, do you remember me? Do I know you? Look, nakalimutan mo na ba? I'm Sebastian Mondragon. Oh, naalala ko na. Ikaw pala yung apo ni Mr. Rafael Mondragon. Oo, ako nga. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Ano bang sadya mo at napatawag ka Mr. Sebastian? Wala naman. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo. Wala naman siguro masama, hindi ba? Lalo na at paras tayong single. Mr. Sebastian, alam ko naman kung ano ang punto mo eh. Honestly, Miss Lorraine, gusto ko sanang makipag-date sa'yo at nagpaalam naman ako sa mga parents mo at pumayag naman sila. Wow! Ang galing mo talagang dumiskarte, Mr. Sebastian ha? Talagang ang parents ko pa ang inuuna mo kaysa sa akin? Paano kaya kung hindi ako papayag? May magagawa ka ba? Miss Lorraine, kaya nga silang inuna ko dahil alam kong hindi mo sila bibigoin, di ba? And beside, gusto ko lang namang magkipagkaibigan sa'yo. Okay, fine. Tomorrow, in Davis Restaurant, magkita tayo ha? Alam mo naman siguro kung nasaan iyon. Nako, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya, Miss Lorraine. Kinabukasan ay hindi naman nabigo itong si Sebastian dahil sumipot naman sa kanilang pagkikita itong si Lorraine. Wow, hindi nga ako nagkamali. You look so pretty. Today, Miss Lorraine. So, order ka na ng gusto mong kainin. Ako nang bahala magbayad ng lahat. Okay, Mr. Sebastian, kaya ko namang bumili ng kahit anong gusto ko. Isa pa, nagda-diet ako ngayon. Nakita mo naman ang suot ko kung gaano ko ka-slim, hindi ba? Okay, Miss Lorraine. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Naku, hindi ka naman mabiro Mr. Sebastian. Anyways, kaya nga dito tayo nagkita dahil favorite ko ang kanilang mga menu. Matapos nilang kumain ay nag-usap naman ang 2 tungkol sa kanilang mga gusto at hindi gusto sa sarili. So, kaya ngayon nalaman mo na ang mga gusto ko, Sebastian. Ano, magpapatuloy ka pa ba sa panliligaw sa akin? Nako, oo naman Lorraine. Ang sabi nga nila habang may buhay may pag-asa, di ba? Kaya gagawin ko ang lahat ay sagutin mo lang ako. Eh di, congrats, Sebastian. Dahil nagwagi ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin na sinagot na kita. Yes, girlfriend mo na ako. Kaya gusto kong samahan mo ako sa bahay dahil ipapaalam ko ito kay mommy at daddy. Talaga Lorraine? Nako, yes, maputi naman at kung ganun. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya. Maraming salamat talaga. So tara na. Gusto kong ipakilala kita ng personal na mga magulang ko. Nagtungo na nga silang 2 sa bahay ni Lorraine. Mabuti na lang at naroon na nga ang magulang nito. Kaya naman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Lorraine. Aba, Lorraine, anong meron, bakit nandito kayong 2 ni Sebastian? Mom, Dad, from now on, ipapakilala ko sa inyo si Mr. Sebastian Mondragon bilang boyfriend ko. Kami na ni Sebastian, Mom, Dad. Hindi ba lagi kayo nagtatanong kung kailan ako magkaka-boyfriend? So, this is it.
So, kung ganun anak, kailangan nating i-celebrate ito dahil kapag ikinasal na kayo, magiging malaking bahagi kayo sa bawat kumpanya ng pamilya natin. Sebastian, sa madaling panahon, gusto namin makausap yung lolo mo. Sige po sir. Ano ka ba? Kung sinagot ka ng anak namin, tawagin mo rin kaming dad at mommy. Saan ba ito patungo? Ang araw na iyon ang pinakamasayang buhay ni Sebastian. Dahil sa wakas ay sang-ayon din naman pala ang pamilya ni Lorraine sa kanilang relasyon. Noong hapon din ngayon ay umuwi itong Sebastian at ibinalita ito sa kanyang lolo Rafael. Alo, gusto may magkita sa inyo ang pamilyang Cervantes. Bakit Sebastian? Ano ang pag-usapan namin? Alo, alam niyo sinagot na ako ni Lorraine. Ang ibig sabihin na kami na ni Lorraine. Ha? Parang ang agan mo yata Sebastian ah. Sigurado ka ba sa pamilyang yan? Sa pagkakaalam ko, tuso sila pagdating sa negosyo. Sebastian, I remind you, kahit hindi kasing yaman natin ang magiging katuwang mo sa buhay, ang malaga ay hindi kanya lulukuhin. Lo, alam ko naman yun eh. At naramdaman ko na seryoso si Lorraine sa relasyon namin dalawa. Ikaw ang bahala iho. Basta, pinangunahan na kita. Ilang linggo ang nakalipas ay nag-uusap na nga harap-harapan ang dalawang pamilya. Sobrang saya ng pamilya ni Lorraine dahil nakita nila ang magiging bahagi ng pamilya. Don Rafael, mabuti naman at pinaunlakan mo kami dito. Siyempre naman. Kung saan magiging masaya ang apo ko, nandun ako. Don Rafael, alam mo na siguro ang balita tungkol sa kanilang dalawa ng anak namin. So, bago mangyari ang lahat, gusto namin na planuhin na natin ang kasal. Total naman, doon din naman ang tungo, hindi ba? So, ano ang palagay nyo? Lorraine, Sebastian? Tita, kung nakahanda na si Lorraine, why not? Lagi naman akong naghintay sa kanya kung ano ang kanya magiging desisyon. Ma'am, pag-uusapan pa namin ni Sebastian kung kailan ang kasal. Siguro hindi matapos ang taon na ito, makakasal na kami. Kung ganun Mr. Cervantes, tapos na ang ating pag-uusap dahil may malagi pang gagawin sa kumpanya namin. Sige Don Rafael, mag-ingat kayo sa bahay nyo. Paano Lorraine? Sasabayan ako sa lolo ko ha. Tatawagan na kita mamaya kapag nakauwi na ako sa bahay. I love you Lorraine. I love you too Sebastian, mag-ingat kayo. Lumabas na sa kanilang bahay itong sina Don Rafael at Sebastian habang naiwan naman ang pamilya ni Lorraine. Lorraine, magandang desisyon to ha. Sa oras na makasal na kayong dalawa ni Sebastian, huwag mong kalimutan na kailangan natin si Sebastian para mas maging malakas ang ating kumpanya. Oo Dad, kaya nga si Sebastian ang pinili ko dahil sa kanila malaking negosyo eh. Dad, hindi niya mamalayan na kukunin ko mula sa kanya ng dahan-dahan ang kanilang kayamanan. Grabe ka Lorraine, sa inisip mo yan. Magkatulad tayo na iniisip ngayon. At dito na tayo magiging makapangyarihan sa negosyo. Kaya ayusin mo yung buhay mo ha. Hindi katulad dati na kapag nagsawa ka na sa lalaki ay pinapalitan mo agad. Alalahanin mo Lorraine, isa sila sa malaking kumpanya dito sa lugar natin. Samantalang habang nasa sasakyan naman ang maglolo, Sebastian, mukhang hindi ko nagustuhan ang pinaplano nila. Agad gusto mo pakasal sa'yo? Ang bilis naman nun ah. Bago pa nga kami kakilala, di ba? Kaya isipin mo maigi ito, apo. Katulad na sinabi ko sa'yo noon, mas gusto ko pang maging asawa mo ang walang alam sa negosyo dahil marunong itong makinig at sumunod. Pero lo, ako nang bahala. Hayaan nyo. Ako ang masunod, hindi si Lorraine. Matapos nilang mag-usap ay hindi kumbinsido itong si Don Rafael sa naging desisyon ng pamilyang Cervantes. Ngunit kahit hindi man papayag itong si Don Rafael ay matutuloy pa rin ang kasal kaya naman hindi na lamang siya humadlang dito. Ilang linggo, buwan ang nakalipas. Palaging lumalabas ang magkasintahan matapos ng duty ni Sebastian sa opisina. Babe, anong ireregalo mo sa akin after ng kasal natin? Ikaw, ano bang gusto mo? Talaga? Gusto ko sana ng isang bagong sasakyan at magtungo tayo sa ibang bansa for our honeymoon. Sige, walang problema. Basta para sa mahal ko, gagawin ko ang lahat. Sobrang saya nitong si Sebastian. Para sa kanya, si Lorraine na talaga ang kanyang the one at true love. Isang gabi noon habang
nagpapahinga sa kanyang kwarto itong si Sebastian at naisip nitong tawagan ang kanyang nobya kung kumusta na nga ito. Pero nakailang beses siyang tinawagan pero hindi nito sinagot at out coverage pa. Kaya naman tinawagan niya na lamang ang phone number ng kanilang bahay. Hello? Sino to? Si Sebastian to. Sino tong kausap ko? Sir, katulong po ito sa bahay. Umalis nitong hapon si Ma'am Lorraine. Sa pagkakaalam ko, magkipagkita siya sa mga kaibigan niya. Yaya. Alam niyo ba kung saang lugar yon? Nako sir, hindi ko po alam eh. Pero palagi naman ito sa Davis KTV Bar. Kasama ng mga kaibigan niya. Sige Yaya, maraming salamat. Sir, basta wag niyong ipaalam na ako ang nagsabi sa inyo ha. Baka po matanggal ako sa trabaho. Huwag kang walala Yaya. Hindi naman siguro magalit si Lorraine. Isa pa, hindi ko rin sabihin sa kanya kung sino ang nagsabi sa akin. Sa mga oras na iyon, dahil nakapagpahinga naman ng kaunti ang binata, ay naisipan nitong sorpresahin ang nobya sa KTV kung saan siya naroroon. Alo, alis muna ako. Dadalawin ko lang si Lorraine. Mag-ingat ka Sebastian. Dahan-dahan lang sa pagmaneho ha. Umalis na itong si Sebastian. Pero bago tuluyang nakarating sa KTV, ay dumaan muna ito sa isang flower shop para bumili ng mga bulaklak. Mabuti na lang at nakahabol pa ito bago tuluyang magsara. Ang Davis KTV Bar, isa itong aliwan ng mga taong mayayaman sa buhay. Hindi nila pinapasok dito ang mga taong mababa ang estado. Kaya naman, kilalang mga tao lamang ang nakapasok sa loob. Ipinarada muna ni Sebastian ang kanyang sasakyan at takmo na sana siyang pumasok sa loob pero may isang malaking lalaki ang humarang sa kanya. Sir, meron po ba kayong ID? Bago kayo makapasok sa loob? Naku boss, ngayon lang ako nakapunta rito sa Davis KTV. Ano bang kailangan para makapasok sa loob? Nako sir, ipinagbabawal pong makapasok sa loob. Lalo na at hindi kayo membro dito. Baka kayo pa ang dahilan para makagulo sa loob at yun ang iniwasan namin. Pero pwede naman kayong makapasok pero ibang usapan yun. Alam niyo sir, alam niyo naman siguro na ang lugar na ito ay para lamang sa maperang tao. Pero kung talagang gusto mong makapasok sa loob, pwede ka namang magbigay sa akin ng 10,000 at you're in. Ganun ba? Sige, walang problema sa akin. O heto, 10,000. Pwede na ba ako makapasok sa loob? Sige boss, pumasok na kayo. Pagkapasok pa lamang nitong si Sebastian, ay kitang-kita niya ang crowded ng tao at talagang ang lahat ay mayayaman. Hindi niya alam kung paano niya makikita itong si Lorraine habang hawak-hawak nito ang mga bulaklak. Mukhang mahirapan itong si Sebastian na makita ang nobya. Kaya naman, nagtungo muna ito sa bartender para sa isang shot. Hello boss, 1 shot muna. Oo waiter, isang shot nga dyan. Teka lang, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano yun boss? Kilala mo ba si Lorraine Cervantes? Lorraine Cervantes? Oo naman boss. Matagal na siyang loyal customer dito sa KTV. Bakit boss? Ano kailangan mo sa kanya? Ako nga pala ang kanyang boyfriend at may nakapagsabi sa akin na nandito siya ngayon. Heto, may dala akong mga bulaklak para sa kanya. Boss, nandun sila sa may second floor kasama ng mga kaibigan niya. Makita mo sila kapag umakyat ka na doon. Naku boss, maraming salamat ha. Matapos sinabi ng waiter kung saang lugar nakapwesto sina Lorraine, agad na ring nagtungo itong si Sebastian para sorpresahin ang nobya, ngunit sa hindi inasahan, siya ang nasurpresa sa kanyang nakita. Kitang-kita ng kanyang mga dalawang mata ang may isang lalaki na nakatabi itong si Lorraine at nalikan siya nito sa labi. Sa mga oras na iyon, tila huminto ang mundo ni Sebastian. Baka isa lamang itong panaginip at kailangan niyang magising. Kaya naman kinurot niya ang kanyang mukha pero totoo ang lahat ng kanyang nasaksihan. Lorraine, masarap ba ang kanyang halik ha? Sebastian, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako natuntuhan? Babe, sino siya? Charles, siya nga pala si Sebastian, my new friend. Oh, I see. So Sebastian, let's join us. Lorraine, ano tong pinagsasabi mo? Kaibigan mo lang ako? Sebastian,
pwede ba tayo mag-usap saglit? Charles, excuse me for a while, okay? Okay babe, take your time. Ano kalokohan to, Lorraine? Sinabi mong kaibigan mo lamang ako, tapos nakipaghalikan ka pa sa kanya. Niloko mo lang ako eh. No, Sebastian. Nagkakamali ka sa nakita mo. Oo, siya ang dati kong boyfriend pero nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nakipaghiwalay ka sa kanya pero kitang-kita ko kung paano mo siya nalikan. Tama nga ang sabi ni Lolo eh. Mahirap mapagkatiwalaan ang mga babaeng katulad mo. Agad namang lumabas ng KTV etong Sebastian at pumasok na lamang sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ito at agad umalis. Bakit mo nagawa to sa akin, Lorraine? Akala ko ba naman matino kang babae at minahal talaga kita. Sobrang sakit ito para kay Sebastian. Hindi niya ito matanggap na niloko siya ng kanyang nobya. Kaya agad niyang pinabilisan ng takbo ang kanyang sasakyan para mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang huminto itong si Sebastian sa isang tulay. Wala siyang ibang maisip na paraan para mawala ang kirot. Lumapit ito sa may gilid ng tulay at inihakbang nito ang kanyang mga paa para tumalon. Wait, teka lang sir. Anong ginagawa mo? Anong meron? Sir, kung meron kang problema, huwag mong idaan sa ganyan. At sino ka naman para pigilan ako, ha? Alam mo sir, maraming tao ang gusto mabuhay dito sa mundo. Pero kung desidido ka na talaga, ikaw ang bahala, buhay mo naman yan. Sa mga sandaling iyon ay biglang natauhan itong si Sebastian. Tama naman ang babae, mga dahil lang doon ay magagawa niya ang ganung bagay. Sa mga oras na iyon ay bumaba itong si Sebastian at pinagmasdan ang babaeng pumigil sa kanya. Mukhang isa itong crew ng isang sikat na restaurant. Sige na sir. Kailangan ko nang umuwi. At ikaw, umuwi ka na rin. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. At saka sir, delikado po dito sa labas. Lalo na sa lalaking kasing gwapo niyo po. Bigla na lamang natahimik itong si Sebastian at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Samantalang bata pa lamang noon itong si Sophie. Gusto na nitong tumulong sa kanyang mga magulang. Pero kailangan niya muna makapagtapos ng pag-aaral kahit man lang sa senior high school para mapasok ng trabaho. Simple lamang ang buhay ni na Sophie. Isang magsasaka ang kanyang ama at mananahi naman ang kanyang ina. Panganay sa 3 magkakapatid itong si Sophie. Kaya matapos ng pag-aaral sa senior high ay nakapag-desisyon itong magtungo sa syudad para magtrabaho. Palaging naisip ni Sophie ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Kaya naman siya na ang gagawa ng paraan para matulungan at magtapos na pag-aaral ang mga ito. Magandang dalaga itong si Sophie. Halos siya ang pambato noon sa tuwing merong mga activity sa paaralan. Kaya naman noong nalaman niyang mag-apply ng trabaho ang ilan sa kanyang mga klase sa syudad ay hindi ito nag-alinlangan na sumama. At dahil doon ay natanggap sila bilang isang crew sa isang restaurant. Malaki ang pasalamat ni Sophie bagamat 2 buwan pa lamang ito simula nang natanggap sa trabaho. Hindi naman siya nagatubiling magpadala ng pera sa mga magulang. Sa mga oras na iyon ay narealize na si Sebastian kung bakit masyado siyang apektado sa babaeng yun. Samantalang marami namang babae na mas higit pa sa kanya. Matapos pigilan ng babae itong si Sebastian ay umuwi na rin ito patungo sa kanyang dormitory. Samantalang muling sumakay naman itong si Sebastian sa kanyang kotse patungo sa kanilang bahay. "Oh Sebastian, ano nangyari sa'yo? Akala ko ba ay pinuntahan mo si Lorraine?" "Oo Lo, nakita kami pero niloko niya ako. Nagawa pa niya akong lokohin at lumandi sa iba. Tama kayo Lo, mahirap pumili ng magiging katuwang sa buhay." Paano yun Sebastian? Alam ba naman magulang ni Lorraine ang kanyang ginawa? Ewan ko Lo, pero sa ngayon, sa oras na ito ay wala na akong pakialam sa kanya. Alam niyo bang muntik na akong tumalon sa tulay kanina nang dahil sa kanya? Mabuti na lang at may babaeng pumigil sa akin upang hindi ako tumalon. Kaya nga mula ngayon Sebastian, lumayo ka na kay Lorraine dahil nakasigurado ako na pera lamang habol sa iyo. Malas lang niya dahil inunahan mo na siya. Alam niyo Lo, gusto kong pasalamatan ng babaeng tumulong sa akin kanina. Hindi ko lang alam kung paano dahil hindi ko naman alam kung saan siya nakatira pero sa pagkakaalam ko, isa siyang crew. Kung ganoon Iho, nalaman mo ba ang kanyang pangalan? Oo Lo, nakita ko ang kanyang nameplate at mukhang Sophie ito. Hayaan mo Sebastian, magtatanong ako sa mga kaibigan kong negosyante. At kung mayroon siyang pangalan na Sophie,
Naku Lo, maraming salamat. Gusto ko siyang personal na pasalamatan sa pagligtas niya sa aking buhay. Samantalang nakauwi na rin itong si Sophie sa kanilang dormitoryo. Oh, Sophie, bakit ngayon ka lang? Papasok na rin ako sa restaurant. Ikaw na ang bahala dito. Hay nako Michelle, kung hindi dahil sa isang lalaki na gusto kong tumalon sa tulay, dapat kanina pa ako nakarating dito eh. Ano? May lalaking gustong tumalon? Oo, tama yung narinig mo. Mabuti na lang at nakinig sa akin. Siguro, broken-hearted ang lalaking iyon. Siya nga pala, Michelle. Sinabi kanina ni Manager Kim na kailangan daw nating magdagdag ng empleyado, lalo na bilang isang dishwasher, makasakaling may kilala ka. Ang sungit pa naman ni Manager Kim, parang isang babae. Alam naman niyang hindi tayo mga robot. Naku, ganun ba Sophie? Meron sana akong pinsan pero kakapasok lang din ito sa isang kumpanya. Paano kaya to? Mukhang kailangan na nating makahanap agad. Baka tayo pa ang malintikan ni Manager Kim. Sophie, papasok na ako. Bukas, malay natin. Merong gusto mag-apply. Sa ngayon, wag mo munang isipin yan. Magpahinga ka muna. Sige na, aalis na ako. Sa gabi ding iyon, tumawag naman itong si Don Rafael sa mga kaibigan nitong mga negosyante. Inalam nito kung meron silang empleyado na nagangalang Sophie. Don Rafael, meron kami ditong empleyado na Sophie, pero isa lamang siyang crew sa restaurant. Sige Mr. Lee, maraming salamat. Bukas ay papuntahin ko dyan itong si Sebastian para makausap niya yung babae na yan. Sige Don Rafael, pero sa ngayon nasa labas ako ng bansa pero ibibili ko na lamang sa Manager Kim ko, okay? Sige, maraming salamat Mr. Lee. Binaba ni Mr. Lee ang tawag. Hello, anong sabi ni Mr. Lee? Confirm iho, nasa restaurant ni Mr. Lee ang babaeng hinahanap mo. Sige Lo, bukas pupunta ako doon para makausap siya ng umaga. Kinabukasan maagang bumangon itong si Sebastian, excited ito na muling makita ang babae. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na ito kay Don Rafael at nagpahatid na lamang sa kanilang driver. Boss, bakit ganyan po ang sa inyong suot? Naka-t-shirt lamang po kayo, parang mag-apply po kayo ng trabaho Naku kuya, hindi naman sa ganun. May gusto lamang akong makausap kaya ganito ang suot ko. Mamaya pagdating na doon bumalik ka na agad sa bahay. Tatawagan na lang kita kung anong oras ako magpapasundo sa'yo. Sige boss, walang problema sa akin. Bago dumating sa mismong restaurant ay nagpababa na itong si Sebastian at kaunting lakad na lang hanggang sa makarating siya sa bungad ng restaurant. Umupo muna ito sa may gilid ng entrance, naghintay kung may lalabas o papasok sa loob. Ilang saglit pa ay may nakita siyang babaeng parating patungo sa kanyang kinaroroonan at mukhang naalala niya ang babaeng ito. Itong babaeng pumigil sa kanya upang hindi matuloy ang kanyang balak. Good morning, sir. Mag-apply pa ba kayo dito sa restaurant bilang dishwasher? Mag-apply? Hindi Meron lang akong gustong kausapin na kaibigan. Nako, sir. Akala ko mag-apply kayo. Kulang kasi kami ng tauhan sa loob Akala ko ikaw na yung hinihintay namin. Yari na naman kami nito ni Mr. Kim. Kung tutuusin, siya dapat ang maghanap ng empleyado hindi kami. Pati tuloy kami napipressure sa kanya. Kung ganun ba miss, paano kung mag-apply na lang ako kaya? Matanggap kaya ako? Oo naman sir. Talagang kailangan po namin ngayon ng karagdag kasama dito sa loob. Naku, kung ganun, samahan ko na kayo sa loob. Ipakilala kita kay Manager Kim. Laking gulat naman itong si Sebastian kung bakit hindi siya nakilala ng babaeng umigil sa kanya. Kung sa bagay ay simple lamang ang kanyang suot at medyo madilim din sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit napasubo siya sa ganitong sitwasyon. Good morning Manager Kim. Meron na pong mag-apply bilang isang dishwasher. Kaya ito, pinasok ko na siya sa loob. Ano? Agad mo na pinapasok sa loob? Paano kung isa siyang spy sa kumpanya natin Manager Kim, hindi naman siguro. Hindi ba kailangan natin ng karagdag na empleyado? Pwede ba Sophie? Huwag mo ko mangunahan. Kung gusto mo, ikaw na lang manager dito. Hindi naman po sa ganun sir. Concern lang naman ako
kayo na mismo ang nagsabi na kailangan natin ng dishwasher. Sige na, dahil ginusto mo yan, ikaw na magturo sa kanya kung ano ang dapat gawin. Pero kung sakaling meron siya nagawang pagkakamali, ibabawas ko sa inyong dalawa ang sweldo niyong dalawa. Maliwanag ba? Naku sir, huwag naman po ganun. O sige na, alis muna ako. Kailangan pagbalik ko dito ay makita ko kayong hindi nakatunganga. Maliwanag ba? Tuloy na nga umalis itong si Manager Kim. Nako miss, ganun ba talaga ang ugali ng manager niyo dito? Siya na nga yung tinutulungan, siya pang galit. Wala naman kaming magagawa sir. Siya ang may mataas na posisyon dito sa restaurant na ito. Alam niyo, pwede naman kayong magpetisyon sa kanya para upalis siya sa lugar na ito. Nako sir, mahirap yun gawin Malakas ang ganyang kapit sa big boss namin. Baka kami pa ang mawalan ng trabaho. Paano ang dalawang kapatid ko na pinapaaral ko sa probinsya? Mga pamilya na umaasa sa sahod ng mga empleyado dito. Kaya sir, hindi na kami nagko-complain. Ang mahalaga ay may trabaho kami at hindi magugutom ang pamilya namin. Siya nga pala sir, ano po ang pangalan niyo? Para may pakilala din kita sa mga kasamahan ko dito. Ako nga pala si Sebastian. Nice to meet you sir. Tuturuan mo na kita ng mga dapat mong gawin. Kapag wala ka nang ginagawa sa dishwashing area, pwede kang mag-mop ng sahig. Ha? Akala ko ba dishwasher lamang ako? Oo, pero paano kung wala ka nang ibang ginagawa? Hindi naman pwedeng nakatayo lang tayo, hindi ba? Baka magagalit si Manager Kim. Ganun talaga dito sir. Kumbaga multitasking tayo. Ano, itutuloy mo ba ang trabahong ito? Naku, wag mo nga akong tawaging sir. Parehas naman tayo mababang posisyon dito Oo naman, kung kaya nyo, bakit di ko kaya, hindi ba? Oo naman sir, I mean Sebastian pala. Lalo na at para sa asawa at mga anak nyo. Hoy, Sophie, wala pang asawa at anak. Single pa ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ayan, sa nameplate mo. Ay, oo nga pala. Ano kayang gagawin ni Sebastian? Lalo na noong nalaman niyang ganito pala ang pagtrato ng Manager Kim sa kanyang mga empleyado. Isusumbong niya kaya ito sa kanyang lolo at para na rin malaman ni Mr. Lee kung ano ang pinagagawa ng kanyang inassign na manager sa kanyang restaurant. Hindi malaman ni Sebastian kung bakit nga ba siya napasubo sa ganitong sitwasyon. Sa halip na itunsana niya ang kanyang sarili sa kanilang negosyo, pero ngayon ay nakapasok siya bilang isang dishwasher. Hindi niya alam kung tatagal ba siya sa trabahong ito. Kumusta ka na, Sebastian? Ayos ka lang ba? Okay lang naman Sophie. Medyo in-adjust ko pa ang sarili ko Alam mo, napapansin kong parang hindi ka sanay sa ganitong trabaho Siguro mayaman ka Ha? Hindi kung mayaman pa ako, hindi dapat ako pumasok sa ganitong trabaho, hindi ba? Siya nga pala, paano naman yung pagkain natin dito? Naku, huwag kang mag-alala dahil libre naman kahit papaano. At saka, meron din tayong 1 oras mag-lunch break. At para na rin makapagpahinga tayo. Pwede ba akong sumama sa'yo mamaya sa lunch break? Medyo hindi ko pa kasi alam ang mga lugar dito Oo naman, walang problema. 12:00 na pala. Pwede na tayo mag-lunch break. Total, hindi naman lahat sabay-sabay kakain At ang iba, mamaya pagkatapos ng 1 oras. Yung kaibigan mong si Michelle, nasaan na siya? Si Michelle, panggabi yun. Kaya maya-maya pa siyang hapon nandito. Saan ba tayo pwedeng kumain dito? Alam mo mukhang masarap ang mga niluto ng mga chef dito Siguro, pwede naman siguro tayong kumain diba? Dahil break time naman. Pwede naman, Sebastian, pero yung libre na para sa atin ay simple lang. Mahal at espesyal kasi ang mga menu sa restaurant na ito. At saka, mayayaman lamang ang makaka-afford. Biruin mo ba naman halos 1,000 ang isang serving? Talagang mapapaluno ka na lang dahil sa sobrang mahal. Alam mo, sa tingin ko masyadong mahal to Kailangan mas patok sa masa at kaya sa bulsa ng mga karamihan. Naku, Sebastian, kung kami lang masusunod, dapat nga sa murang halaga lang Pero wala Si Manager Kim kasi ang nabibigyan ng presyo sa lahat ng pagkain dito. At kami,
Sumusunod lang. O tara, samahan mo akong kumain. Order ako ng 2 at tag-isa tayo. Gusto ko lang masubukan kung talaga bang masarap ang menu dito. At kung mapatunayan yun, I recommend sa mga kaibigan ko. Nako, wag na Sebastian. Baka hindi ko lang malunok ang pagkain dahil sa sobrang mahal nito eh. Sige na, ako naman ang magbabayad sa lahat ng ito. Sige, ikaw ang bahala. James, pa-order naman si Sebastian ng 2 special na menu. Wow, totoo Sophie. Alam mo bang, ngayon lang ako nakakita ng isang empleyado na bumili ng mamahaling pagkain dito sa restaurant na to, ha? Talaga bang dishwasher lang ang taong yan, ha? Yun ang sabi niya na gusto niyang tikman ng luto dito sa restaurant kung masarap pa. O sige, dahil break time niya naman. Okay, umupo na kayo dyan at maghintay kayo ng ilang minuto, okay? Salamat James. Ilang minuto lamang nakalipas ay dumating na nga ang 2 in-order nilang pagkain. Kaya naman nagsimula na silang kumain. Nako, Sophie, ang sarap ng pagkain dito. Mukhang hindi ko nga maubos Naku, pwede naman natin yung i-take out mamaya. Pero Sebastian, halos 2,000 ang babayaran dahil lang sa pagkain na ito. Lugi ka pa sa sahod mo na 500 ang bawat araw. Sophie, alam mo kasi, pwede naman natin itong kainin ang mga pagkain na to kahit na pangmayaman to. Oo naman, pwede. Pero sa katulad ko na may pinapaaral, kailangan ko magtipid. Bago pa sila tuluyang matapos kumain ay biglang dumating naman ang kanilang manager at nakita silang habang kumakain. Kaya naman agad silang nilapitan ito. Sophie, anong ibig sabihin nito? Dito pa kayo kumakain sa mesa ng mga customer? At pinili nyo pa yung mamahaling pagkain na yan? Ang kapal naman ng pagmukha yung 2. Hindi nyo ba alam na mahal ang klase na yan na pagkain ha? Paano yun mababayaran ha? Hindi yan libre. Manager Kim, si Sebastian naman ang umorder nito. At saka siya naman po ang magbabayad. Paano siya magbabayad kung ang sahod niya ay bilang dishwasher ay mababa pa sa kanyang kinain? Ha? Ikakaltos ko yan sa iyong 2 at wala na kayong sasahurin ngayong sahuran. Excuse me Manager Kim, ako naman po ang mababayad nito yung mga kinain namin 2 ni Sophie. Heto nga't may pera pa ako dito na pambayad. Anong ginagawa mo? Ininsulto mo ba ako? Wala akong pakialam kung may pambayad ka. Ang gusto ko na mangyari, lahat ng mga empleyado dito bawal kumain. Pero Sir Kim, naka-off duty naman po kami. At alam naman ng mga kasamahan namin dito na babayaran namin ito. Ay, Sophie. Ilang buwan ka na dito nga pala? Magta3 buwan na po, sir. Oo, medyo matagal ka na pala dito Hindi ko man lamang napansin. Alam mo bang halos 1 buwan lang tumatagal ang mga tauhan dito dahil hindi sumusunod sa mga pinag-uutos ko? Kaya ikaw at yung bago mong pinasok dito, tanggal na kayo sa trabaho nyo. Hindi ko kailangan ng mga tauhan na ayaw sumunod sa akin o kayong lahat dyan. Ano tinitingin nyo? Magtrabaho kayo dyan, baka gusto nyo sumama sa kanila. Pero sir, maawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Hoy Sophie, kung ano man ang naging desisyon ko, wala ka nang magagawa doon. Kaya sa oras na to, kunin mo na ang sahod mo at umalis na kayo dito. Masakit ito para sa loob ni Sophie dahil ito lang naman ang kanyang inaasahan para makapagbayad at magpadala ng pera sa kanyang mga magulang. Excuse me Mr. Kim, alam mo, napakasama mong tao. Hindi ka na mabagay maging isang manager dahil sa ugali mong hindi maganda. Ewan, halos hindi malunok ng manok yung ugali mo. Pwede ba? Umalis na kang 2 dito bago pa ako tatawag ng pulis. Ikaw lalaki ka ha? Wala kang masahod ngayong araw na to. Sinayang nyo lang ang tiwala ko sa iyong 2. Dahil sa napahiya itong sina Sophie at Sebastian, kaya naman ay dahan-dahan na silang lumabas ng restaurant at hindi ito matanggap ng dalaga. Naku, paano na ito? Paano na yung mga kapatid ko? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos. Tapos, ganito pa ang mangyayari? Pasensya ka na Sophie, pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakabalik ka dito sa trabaho mo. Ano? Paano? Tinanggal na nga tayo sa trabaho Alam mo, sa ngayon, mag-relax ka muna. Bukas na bukas din makabalik ka sa trabaho mo. Naku, imposible naman yan Sebastian.
Kilala ko na ugali ng manager na iyon. Kapag ayaw na niya sa'yo, hindi ka na makakabalik sa trabaho. Maya-maya pa may tinawagan sa phone itong si Sebastian. Alam mo Sophie, nakita ko sa iyo kung gaano mo kamahal talaga ang trabahong ito. Pero yun nga lang, hindi natin maiwasan na magkaroon ng ganong klaseng mga boss. Naguguluhan na ako, Sebastian eh. Paano yung babayaran ko sa boarding house ko? Saan ako titira? Baka kailangan ko munang umuwi sa probinsya namin. Baka andun ang swerte ko. Maya-maya pa may dumating na isang sasakyan at huminto ito sa kanilang harapan. Boss, ano nangyari? Ay kuya, mabuti naman at naabutan mo pa kami dito. Teka lang. Sebastian, ano to? Sino ka ba talaga? Alam mo, bago ko sa'yo sagutin niyang sinasabi mo, ay sumakay ka muna sa loob at doon ko sabihin sa'yo ang lahat. Tila nagdadalawang isip itong si Sophie na sumakay pero nababasa nito sa mata ng binata na totoo ang kanyang sasabihin. Boss, saan tayo pupunta? Uwi na ba tayo? Sige kuya, umuwi na tayo. Sandali lang. Bakit mo ako isasama, Sebastian? Makinig ka Sophie. Alam kong mabuti kang tao at gusto mo lang makatulong sa pamilya mo. Kaya narapat na bigyan ka ng magandang trabaho. Simula bukas, magbabago na ang turing nila sa'yo. Alam mo, malaking pasalamat ko sa'yo dahil siguro kung hindi ka dumating baka wala na ako. Sebastian, hindi kita maintindihan kung ano yung tinutukoy mo. Talaga bang hindi mo ko naalala? Hindi talaga. At saka, ngayon lang naman tayo nagkita. Yung lalaki doon sa may tulay na gustong tumalon, naalala mo? Huwag mo sabihin na ikaw yun, Sebastian? Oo, ako nga yun. Kaya pala mukhang familiar ka sa akin pero hindi ko lang matandaan kung saan talaga kita nakita. Alam mo, niloko ako ng girlfriend ko noon. Kaya ko nagawa ang mga bagay na yon. Mabuti na lang at nanonood ka Sophie. Anyway, gusto ko makita ng lolo ko at pasalamatan sa ginawa magtulong sa akin. At dahil doon, mabibigyan ka ng panibagong trabaho at mataas na sweldo. Akala ko ba, Sebastian, makakabalik ako sa restaurant na iyon? Oo naman. Dahil bukas na bukas, ikaw na ang magiging bagong manager sa restaurant na yon. Ano? Paano yun? Basta, samahan mo lang ako sa aming bahay para naman makilala ka ng lolo ko. Magustuhan kaya ni Don Rafael itong si Sophie. Nandito na kami. Nais kong ipakilala sa inyo. Si Sophie nga pala. Aba iho, siya na ba ang tumulong sa iyo Iha, halika dito. Maraming salamat nang dahil sa iyo ay nabuhay pa ngayon ang apo ko. Wala po yun, sir. Ang napadaan lang ako sa lugar na iyon. Pero syempre, sino ba naman ang gagawa ng ganun kung walang problema sa buhay, hindi ba? Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Sebastian, kumusta na sa restaurant ni Mr. Lee? Maayos bang makitungo ang mga empleyado doon? Lo, sa mga empleyado masasabi kong ayos naman. Pero maliban lang sa kanilang manager na sobrang sama na ugali. Alam mo bang umorder lang ako ng espesyal na menu nila? Pero nagalit agad sa akin dahil hindi raw kami nababagay sa ganung lugar dahil parang daw yon sa mga mayaman at paperang tao. At isa pa sa hindi ko matanggap dahil tinanggal niya si Sophie sa trabaho. Kahit wala naman itong ginawang masama sa kanya. Lo, I suggest na kailangan palitan ng Mr. Lee ang gatong manager. Masyadong mahal ang kanilang mga pagkain na dapat sana ay pangmasa lamang para maraming customer na dumating at bumili nito. Pero anong nangyari? Mahal ito. Sige, tatawagan ko si Mr. Lee tungkol sa kanyang inassign na manager. Kung ganun, mapapalas natin ang lalaking yon. Lo, gusto ko sanang kausapin mo si Mr. Lee na meron na tayong papalit na bagong manager, si Sophie Madrigal. Alam kong hindi masyadong kabisado yung mga responsibilidad na ito. Pero tutulungan ko siya hanggang sa matuto siya. Sebastian, bakit mo kailangang gagawin to para sa kanya? Siyempre Lo, bilang pasalamat natin sa kanya, hindi ba? Niligtas niya ang buhay ko. Yun lang ba ang dahilan, iho? At wala nang iba pang dahilan? Kung sa bagay, maganda naman itong si Sophie at mukhang mapagkatiwalaan. Sophie, ang totoo, gusto kitang maging girlfriend ng apo ko. Po? Lolo naman eh.
Hayaan mo na akong makahanap ng babaeng gusto ko. Sa ngayon, gusto ko munang tulungan si Sophie para na rin sa kanyang mga magulang at kapatid. Ikaw ang bahala, Sebastian. Pero kung si Sophie ang magiging girlfriend mo, nako, hindi ako tututol. Sa ngayon, ikaw muna ang bahala sa kanya, okay? Meron diyang kwarto na hindi naman ginagamit ng mga kapatid mo dati. Doon mo siya patulogin. Maliwanag ba? Kakausapin ko muna itong si Mr. Lee. Sige Polo, ako nang bahala sa kanya. Sebastian, hindi ko alam na ganito pala kayo kayaman at kilala niyo ang may-ari ng restaurant na pinapasukan ko. Talaga bang dito na ako titira? Nakakaya naman sa inyo? Basta bukas, Sophie, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Siya nga pala, duminto ka na sa malaking kwarto dahil nasa ibang bansa naman yung naninirahan dito yung kapatid ko. Sige na, magpahinga ka na at kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang itong si Yaya, nasa baba lang siya. Sebastian, pwede bang sa baba mo na ako para naman makatulong ako sa pagluluto sa kusina ni Yaya? Sige, ikaw ang bahala. Baka magsundo kayo ni Yaya parating sa pagluluto. Bumaba mo na itong dalawa, ngunit nakasalubong nila ang driver. Boss, nariyan sa baba si Lorraine. Gusto ko daw makausap. Pinasok naman siya ng gwardya. Sige kuya, maraming salamat ha. Bumabang magkasabay sina Sophie at Sebastian, kaya naman kitang-kita sila ni Lorraine. Babe, Sebastian, pwede ba tayo mag-uusap? Lorraine? Ano ba bang pag-usapan natin? Hindi ba ikaw nagsimula nito? Babe, mali ang iniisip mo. Wala nang naging kami ng lalaking iyon. Wait, sino ang malanding babae na iyan nakasama mo? Lorraine, siya si Sophie, ang bago kong girlfriend at mahal namin ang isa't isa. No way! Hindi ako papayag, Sebastian. Ako lang ang girlfriend mo. Nahibang ka na ba? Matapos mo akong lokohin, tapos ngayon sasabihin mong girlfriend kita? Pwede ba Lorraine, umalis ka na? Baka gusto mong ipakaladkad ka sa gwardya. Sige, aalis ako. Pero hindi ako papayag na hindi kita muling mabawi sa babaeng iyan. Guard, palabasin mo ang babaeng ito at huwag mo na siyang papasukin pa rito kahit kailan pa sa bahay na to. Kuya, huwag mo akong hawakan. Kaya kong lumabas mag-isa. Tuluyan na ring nakalabas itong si Lorraine sa kanilang mansyon. Samantalang tinawagan naman itong si Don Rafael itong si Mr. Lee. Don Rafael, napatawag ka. Nakita mo ba ang pinapahanap mo sa restaurant ko? Oo Mr. Lee, nakita namin. Pero itatanong ko lang sa'yo, gaano ba nakikilala ang manager mo doon sa restaurant? Bakit Don Rafael? May ginawa ba siyang hindi maganda sa inyo? Alam mo Mr. Lee, marami na palang complaint tungkol dyan sa manager mo, lalo na ang mga empleyado. Bakit? Ano bang ginawa ng manager ko? Alam mo bang lumabas din na kanyang tunay na ugali ng manager mo? Umorder lang naman itong si Sebastian at yung si Miss Sophie na isang special na pagkain pero pinahiya ng manager mo itong si Sebastian at tinanggal pa sa trabaho yung pobreng crew. Siya nga pala, magkano ba ang kinikita ng restaurant mo kada buwan? 200,000. Bakit? Alam mo kasi Mr. Lee, masyado kasing mahal ang mga pagkain. Dapat kaya sa masa, hindi lang yun. Hindi lang 200,000 ang kikitain mo kundi masigit pa. Kung ganon Don Rafael, mapilitan akong palitan siya sa oras na mapatunayan natin. Pero sino ang papalit natin? Huwag kang mag-alala Mr. Lee, may nahanap na kami. Hindi man siya masyadong magaling sa umpisa pero katagalan makukuha niya rin ang tamang diskarte. Sige Don Rafael, sakto at bukas ay babalik na rin ako sa bansa. Sa oras na mapatunayan natin ang lahat ay papalitan natin ang manager na yan. Sophie, huwag kang matakot sa babaeng yun. Sebastian, siya ba yung sinasabi mo na dati mong girlfriend? Oo, siya. Pero bakit mo sinasabi sa kanya na girlfriend mo ako? Alam mo kasi, ginawa ko lang yun para naman tumigil na siya. Pero kung gusto mo, iligawan kita para naman maging totoo yun. Ha? Liligawan mo ako? Sebastian, sa palagay ko, hindi pa tayo magiging bagay. Tingnan mo ang estado natin sa buhay. Samantalang ikaw, nasa itaas at ako ay nasa ibaba. Sophie,
hindi naman siguro basihan sa isang relasyon kung mayaman ba o hindi. Ang mahalaga ay nagmamahalan at may tiwala sa isa't isa. O siya, kumain na lamang tayo. Baka tapos na saya sa pagluluto eh. Tatawagan ko lang si Lolo para sabay-sabay na tayo. Matapos ng kanilang hapunan ay umakyat na sa kanyang kwarto itong si Sophie para magpahinga. Kung totoo man ang sinabi ni Sebastian sa kanya na magiging manager siya sa restaurant na iyon, isa itong malaking responsibilidad at hindi niya alam kung makakaya niya ba ito. Ngunit sa pinagtapat naman ni Sebastian sa kanya, hindi niya alam kung magustuhan niya ba ito, lalo na sa pagiging magkasintahan. Samantalang laking pagtataka naman itong si Michelle kung bakit sa oras na ayon ay wala pa sa kanilang boarding house itong si Sophie. Kaya naman hindi niya na ito hinintay pa at nagtungo na siya sa trabaho. Mahirap na at makita siya ni Mr. Kim na late sa pagpasok sa trabaho. Pagpasok ni Michelle sa loob ay nakasalubong niya ang manager, kaya naman ay binatin niya ito. Oh, akala ko pati ikaw Michelle, hindi ka na papasok sa gabing ito. Bakit po? Manager Kim, ano ba nangyari? Yung kaibigan mong si Sophie at yung bago niyang pinasok dito, sumuway sa utos ko, kaya hayon. Pareho ko silang tinanggal sa trabaho. Bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo, ha? Manager Kim, hindi po kasi siya umuwi ngayong hapon. Sige na, magbihis ka na dahil maraming nakatambak na trabaho sa loob. Sige po sir. Hindi makapaniwala itong si Michelle na natanggal na sa trabaho ang kaibigan nito. Hindi niya rin alam kung saan ito ngayon nagpunta, marahil sumama ito kay Sebastian. Pagdating na Sebastian at Sophie sa may restaurant ay nabutan pa nila itong si Michelle. Nako Sophie, mabuti naman at nandito ka. Pero totoo ba ang nabalitaan ko na tinanggal ka ni Manager Kim? Oo Michelle, tinanggal niya ako kahit wala naman akong ginawang masama sa kanya. Kailangan palang mag-ingat din pala ako, baka ako rin matanggal Sophie. Pero paano ka na Sophie? Paano na mga kapatid mo? Hindi ko nga alam Michelle, kung anong nangyari sa akin ngayon, bahala na. Pauwi ka na ba sa may boarding house mo? Oo Sophie, pwede bang huwag ka muna umuwi Michelle? Samahan mo na ako dito kahit ilang saglit lang. Gusto kasing kausapin ni Sebastian itong si Manager Kim at pabalikin niya ako. Sige Sophie, walang problema sa akin. Sana lang pumayag itong si Manager. Marami talagang trabaho ang naghintay sa loob, tapos ngayon naging kulang pa ang mga tauhan. Muling pumasok itong si Michelle kasabay ni Sebastian at Sophie. Oh, bakit kayo nandito? Hindi ba tinanggal ko na kayong dalawa ha sa trabaho? Mr. Kim, nakikiusap ako sa inyo. Kahit huwag na lang ako, pabalikin niyo lamang itong si Sophie. Mas kailangan niyang trabaho dito ngayon. Ang lahat ng mga tauhan dito na pinalis ko na ay kailanman hindi na pwedeng bumalik dito. Maliwanag ba? Pero Mr. Kim, hindi ka ba natutuwa na meron namang empleyado na bumili ng mamahaling pagkain dito sa restaurant? Kahit mahal yun ay at least ng kilik namin. Pwede ba? Kahit ubusin nyo man ang mga pagkain dito sa restaurant, ang gusto ko ang masunod dito. Hindi kayo pwedeng kumain. Yun ay para lang sa mga mayaman na tao na customer. Sadali lang. Totoo ka talaga ang sinasabi sa akin. Mr. Lee? Kailan ba kayo nakauwi dito sa bansa? Ngayon lang Mr. Kim. Alam mo, totoo nga sinabi sa akin eh. Hindi ko alam na ganito pala ang magtrato ng isang manager na katulad mo. Bakit pinagbabawalan mo na kumain ng mga tao dito? Isa pa, tinanggal mo pa ang mga empleyado na malaki ang tulong sa kumpanya. Mr. Lee, masyado silang pasaway at hindi marunong sumunod sa akin. Pasaway na ba ang tawag doon na gustong kumain ng mga mahaling pagkain dito sa kumpanya? Alam mo, nagsisi ako kung bakit pinagkatiwalaan kita sa lahat dito. Isa pa, masyadong mahal ang mga pinagagawa mong presyo dito. Hindi ito makatarungan. Mula ngayon Mr. Kim, maghanap-hanap ka na ng bagong mapasukan mong trabaho dahil tanggal ka na. Pero Mr. Lee, huwag naman ganun. Matagal na ako sa kumpanyang ito. Kung papalisin mo ako dito, sinong papalit sa akin? Paniguradong mas lalo lamang babagsak ang kumpanya mo. Mababa nang ang kita dito, samahan mo pa ng mga walang kwentang tauhan. Alam mo Mr. Kim, wala akong pakialam kung babagsak ang kumpanya ko. Ang gusto ko lang, maging maayos ang trato sa bawat isa. Kaya ikaw, umalis ka na dahil hindi na kita kailangan pa sa kumpanya ko. Pero Mr. Lee, wala nang ibang papatol pa sa pinapasahod mo sa akin dito. Ako lang, kaya kukunin mo pa rin ako bilang manager.
Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon dahil may bago na manager na papalit sa'yo. Sino? Si Michelle ba? Na puro naman aanga-anga sa trabaho? O baka naman si Sophie? O itong lalaking dishwasher na masyadong nagmamagaling? Alam mo, si Miss Sophie Madrigal ang magiging bagong manager. Kaya ano pang hinintay mo? Umalis ka na. At talagang alis ako dito. Tingnan na lang natin 1 buwan mula ngayon kung hindi babagsak ang kumpanyang ito. Tuloy na nga umalis itong si Mr. Kim. Miss Sophie Madrigal, ikaw na ang bagong manager dito mula ngayon. Congrats. Huwag kang mag-alala dahil nariyan naman si Mr. Sebastian Mondragon ang magiging katuwang mo dito sa restaurant. Siya ang apo ni Don Rafael, ang kasosyo ko sa kumpanyang ito. Nako Sophie, Manager Sophie, binabati kita. Akala ko tuluyan ka nang mawala sa trabaho eh. Makinig ang lahat. Babalik na ako sa ibang bansa pero ihabilin ko sa dalawang ito ang pamamahala at umaasa akong magiging maayos dito. Maliwanag ba? Huwag kang maglala, Mr. Lee. Parati po akong mag-update sa inyo sa mga sales natin at sisiguraduhin po namin na makikita namin ang dating sales. Tama po Mr. Lee. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa amin. Gagawin po namin ang lahat at higit sa lahat na kayang bilhin ng simpleng mamamayan ang ating mga produkto. Okay Miss Madrigal, naniwala naman ako sa inyong dalawa sa inyong kakayahan. Mula sa araw na iyon ay bumalik na rin si Mr. Lee sa ibang bansa. Kaya naman nagmeeting ang lahat ng mga empleyado para sa pagbabago. Manager Sophie, biruin mo yung taong tinulungan mo noon sa may tulay, isa palang negosyante at higit sa lahat, kilala pala siya ni Mr. Lee. Mabuti na lang. Oo Michelle, hindi ko naman to inasahan na mangyari pero pwede bang wag mo kong tawaging Manager Sophie, parang nailang ako eh. Ano ka ba? Mula ngayon, masanay ka nang tawaging Manager Sophie. Bagay din naman sa'yo eh. Pero ito lang ha, ano kayang naisip ni Sir Sebastian kung bakit niya ginawa to sa'yo? Hindi ko rin alam, Michelle. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa kanya. What if gusto ka niya o ginagawa niya to dahil mahal ka niya? Hindi naman siguro Michelle. Malay natin talagang willing lang siyang tumulong sa atin. O siya, narinig naman natin di ba kanina ang mukhain ni Sebastian na babaguhin natin ang bawat presyo ng mga pagkain? Magkakaroon tayo ng eat all you can at swak na swak yun sa masa. At espesyal naman ng mga pagkain para sa mga may kaya sa buhay. Nako, mukhang magandang ideya yan Manager Kim. Sige na, babalik na ako sa pwesto ko, baka tanggalin mo pa ako eh. Hindi nga sila nagkamali sa naging desisyon. Mula noong tinanggal nila si Mr. Kim ay mas lalong dumagsa ang mga bagong customer dahil sabot kaya ang presyo ng kanilang mga pagkain. Labis naman ang saya ni Mr. Lee sa naging takbo ng negosyo nito at dahil doon ay mas malaki ang ipinadala ni Sophie sa kanyang mga magulang. Lumipas ng ilang buwan dahil madalas na magsama sina Sebastian at Sophie ay hindi nila inasahan na mahulog ang loob nila sa bawat isa. Sophie, wala ka bang gagawin dito after duty natin? Wala naman Sebastian, bakit? Kung okay lang sana sa'yo, gusto sana kitang makausap ng sarilinan. Ano ba yun Sebastian? Alam mo, wala na akong pakialam kung magagalit ka sa akin. Mabuti na to kaysa naman ay nililihim sa'yo, hindi ba? Gusto kita Sophie. Ha? Ako? Gusto mo? Bakit? Wala. Yun yung naramdaman ko sa'yo. Pilit ko mang itago sa'yo pero wala eh. The more na nakikita kita, the more na magkasama tayo sa trabaho, mas dalong nahulog ang loob ko sa'yo. Pero paano si Lorraine? Si Lorraine? Mula noong niloko niya ako, nabaltaan ko na lamang na nagtungo tayo sa ibang bansa. Kasama ng lalaking yun. Ano? May pag-aasa ba ako sa'yo? Ang totoo Sebastian, sino ba naman ang hindi magagusto sa'yo? Isang gwapo, mabilidad, kaya oo, may pag-asa ka sa akin. Nako, kung ganun Sophie, pwede ba kitang maligawan? Ikaw ang bahala, pero kung sakaling sasagutin kita, sana huwag mo akong sasaktan Sebastian. Sophie, yes of course. Alagaan kita, mamahalin kita.
Ilang linggo ang nakalipas dahil sa napatunayan ni Sophie ang lahat, kaya naman ay sinagot na niya tuluyan itong si Sebastian. Samantalang labis naman ang siyang naramdaman nitong si Rafael. Sa wakas ay magkakaroon na ng totoong girlfriend itong si Sebastian na hindi siya lulukohin. Ibinalita naman ni Sophie sa kanyang mga magulang ang relasyon nila ni Sebastian. Wala namang naging pagtutol ang pamilya. Masaya pa nga ang mga ito. Bagamat nagkatuluyan na nga silang dalawa, pero magpapakasal sila sa oras na matapos na ang pag-aaral sa dalawang kapatid nitong si Sophie. Wala namang naging problema para kay Sebastian. Maghintay ito sa tamang panahon. Minsan, ang pagtulong sa kapwa, ito pa ang magiging dahilan upang magbago ang takbo ng iyong buhay. Pagbabago na hindi mo lubusang inaasahan. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Labis po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel.